In this video, I will reveal the stocks that I have for the trading challenge. My personal sa GoTrade at saka din sa aking IBKR na account. Alright? And the reasons why I buy these stocks. Okay? So, syempre gumamit tayo ng ano natin dito, yung VSA strategy, volume spread analysis. So, let's go. ABBV, babaga ito yung hinold ko eh. Hindi ko pa ito, isang araw pa ito binili. AMGN, first time ko nag-short and hindi pa siya successful. Negative 147. CVNA, long, kakabili ko lang yung mga yan. CVNA, KO, Coca-Cola yan, and Qualcomm. Okay, so tingnan natin yung chart niya ngayon. Bakit ko siya binili? Ito yung Qualcomm. Kung makikita nyo ngayon, bakit ko siya binili? Kanina, nang binili ko ito maliit pa itong candle na to eh. Okay, above 21 and 50 EMA. Tapos kita mo yung volume. So, VSA strategy, gana. MACD niya, sloping upward. Pwede. Kaso, ito. Parang ito yung high niya eh. Malapit niya sa high. Pero kung mapapansin nyo, dito sa post, niya, trade niya, nagumagalaw pa hanggang ngayon. Yan. Ano siya? Good. Actually, lang yan eh. Nagbenta na ako dyan. Isang araw ko pa din binili yan. Nag-hold lang ako. Basta pag nagbebenta ako ngayon, tranching din. Pag cutting losses and pag nag-take profit para walang regrets. Okay, sunod. Okay, VSA strategy natin, price above 21 and 50 EMA, above 200 EMA na rin siya, and yung volume niya is malaki, mga times 5, no? So, mukhang okay siya. Okay, yung fact of the day niya, Coca-Cola stock outperformed the average stock on the day when most S&P 500 stocks declined, with the company's local production potentially mitigating risk from cost increases due to tariffs. Mitigating risk from cost increases due to tariff. Okay. So, malaman natin yan sa bukas kung ano effect niyang pag-hold ng tariff. Isa pala to. Okay, malapit siya dito sa high. Binili ko siya kasi ito, VSA natin. Price above 21, 50, 200 with volume times 5. MACD niya sloping upward, so this looks interesting. Wala siyang post market trades. Okay, what else? AMG, pag-usapan na natin, no? So, basta ito naka-hold lang tayo dito eh. Ito post market niya medyo nagne-negative, no? So, kumbaga nag-hold lang ako dyan eh. So, tignan natin what will happen. Ang 52-week high niya pa naman is 346. So, mataas pa yung upside niya. Okay, though yung MACD nito crossing downward. Okay, pwede siyang VSA. Okay, tingnan natin anong mangyayari. Pero mag-set na lang tayo ng dito, stop loss. Mga 30 minutes before the open of the market. Okay. Now, tingnan natin yung
Ayos no. Nag-order ako kaso hindi tumuloy yan, no. Meron 3 pending orders. So. Nag-order ako nito. Kaso mukhang hindi umabot kasi nilagay ko sa limit order eh. Pag limit order kasi ano siya yung mag-ano pa. Yung nakahanap ka ng best price. Whereas kung market order siya, kung ano yung price na abutin niya nung pagka-click mo, yun na yun. Ayun, so yun. That is status ko ngayon. Negative $574. Okay, so this is my second week and hindi pa rin tayo kumikita. Pero ang good news dyan, hindi malaki yung negative ko. Okay, so syempre gusto natin yung yung may kulay green na yan. Okay, but relatively okay pa, lumalaban pa. Second week pa, kaya pa yan. Okay, tingnan natin yung ito na yung position ko sa goat. Ito kasi parang manufacture yata ito ng mga salamin eh. Wala rin siyang post-market trades. Yan, alam na natin ba't ko siya binili. MACD sloping upward, volume 4 times the average, bullish engulfing. So pwede, ang layo pa ng resistance niya. So pwede, unang resistance pwede niyang tirahin ito itong nag-gap down siya. Okay, medyo malaki-laki na rin naman, pwede na yan. Okay, so let's see kung ano mangyari bukas. Nung binili ko siya ano ba to? 420. Hindi, sa stage to. Tama ba? Tama, 420 sa States. Sa New York. Alright, so yan, kaya natin siya binili. Okay. Tapos gabang din na, itira tayo ng konting budget din para pagbili natin sa open. Bibili tayo pag nag-gap down. Yun yung bagong strategy yung aralin natin. Kaya ito, nag-gap down. Kung bumili ako yan, nag-gap down, eto dumiretso bababa, pero mga day later hanggang 11:30. Okay, so yun yung bagong strategy ng aralin natin, yung paano i-trade ng mga gappers na to. Noong una kasi ginagawa ko napanood ko yung nag-gap up kasi nasa nag-gap up sa diretso mga, pero most of the time na nag-gap up kaya neto gap up. So doon muna tayo sa gap down. Yun yung dagdag natin strategy. Okay, what else? WRBY VNO. Real dito. So eto medyo hindi okay dahil ang haba ng candle eh. Ang gusto natin dito malit na candle lang. Pero ang volume ang laki. Minus 8. So ibig sabihin dami na yung bentahan niyan. Saka makli niya sloping downward. So tignan natin kung anong mangyayari. Okay. Ang layo niya pa sa sa support area niya. Ano pa? Sino pa? Chewy. Etong Nike bigay lang to kaya katama naman 0.01469. Hindi ko na siya diadigyan kasi hindi naman yan yung tinitrade ko eh. Kaya lang natin muna siya dyan. Chewy. Wala siya dito. Instagrams. Chewy. Okay, Chewy. Gawin natin yung drawings. Yan, ito. Ganda ng candle niya, oh. Volume niya times 3.
And then, yung ano niya, MACD sloping upward. So, malaking potential nandito sa gitna. Nasa discount area. So, mukhang madaming bibili pa niyan. Okay. Ano pa ba? And lastly, ito yung binili ko naman dito sa ano. Yeah. Sa aking IBKR account. TFC. Ganun din, MACD niya okay, sloping upward, volume niya times 2 lang, price above 50 and 21 EMA, resistance siya malayo pa, so pwede siyang magkaroon ng ano, wait, magkano ba yung upside yan? Sa resistance na. Pero kung itatagos niya dito sa R2 1.93 maliit din, pero pwede na, at least yung pera natin ay nagtatrabaho. Okay, hindi sila nakatambay niya sa cellphone natin. Okay, and yun ang habol ko dito gusto ko na optimize yung mga warriors ko yung mga sundalo ko Okay, so yun lang, quick report, quick, para pwede ko itong balik-balikan, at saka pag may nagtanong in the future paano tayo lumaki, ito yung mga ginagawa natin at ganitong oras. Alright, mali nga yata yung time na ito, yung New York dapat ito, tama naman, New York UTC 5. Okay, New York time naman yan. Ito sa trading view UTC 5. Tama naman. Okay. So, yun lang. I hope you learned something. And balik-balikan ko to mamaya para makagawa ko ng 30 minutes before the trade. Mag-set na ako ng mga stop loss ko. Alright. So, that's it, Pansit. May the profits be with you.